Sa paggising mo pa lang sa umaga, hanggang sa saglit na matulog ka, imposibleng matakasan mo ang impluensya ng mass media. What you think, how you think, and why you think that way are all influenced by mass media. Dahil sa newspapers, radios, magazines, and movies, isama mo na ang internet at ang texting sa cellphones. It is so easy to convince ourselves that we know what is real. What is harder to find out is what is true. And this is because truth is shaped by what mass media tell us. Sa showbiz, mayroong sariling industriya na nabubuhay sa pakikialam, pang-uusisa at pagbebenta ng chismis. Ang private lives ng mga artista ay palaman sa tinapay na pang-araw-araw na kinakain ng taong bayan. Naging libangan ang paggawa ng mga kung ano-anong kwento at paninira. At dahil naman na rin ang mass media ang mga politiko, ganyan na rin ang pagtrato sa liderato ng bayan. Nakikilala natin sila sa pagbebenta ng kanilang promoters at sa mga chismis na kinakalat ng kanilang mga kalaban. Parang ang melodrama yung kwento noon tungkol kay McCoy at ang artistang Dovey Beams. Teka, ilan ba sa mga naging presidente ang napagbintangan na may anak sa labas? Sino-sino na bang mga babae, kilala man o hindi na na-link sa mga presidente o sa mga kumakandidato para makarating ng Malacanang? Ilan na ba ang mga iskandalo ang hinahalukay tapos pinapasabog, all in the fair game of the elections? Kasi, mas interesting yung kwento ng nagnanakaw na nabubuko. Mas malutong makarinig ng mga kwento tungkol sa mga under-the-table deals at na-e-expose na mga extramarital affairs kaysa sa mga accounts tungkol sa bagong highway na inaugurate o bagong tulay na binuksan o bagong batas na napirmahan. I mean, who cares about achievements? Mas nakakakiliti ng tenga at utak ang iskandalo, hindi ba? Kung ganon, talaga bang nakikilala natin ang mga pinagpipilian nating maging leader ng ating bayan? How much truth is there in the one-dimensional image we see on television screens, newspapers, campaign posters, and even promotional calendars? Talaga bang nag-iisip tayo at kinikilatis natin kung ano ang totoo? O tinatanggap na lang ba natin ang sinasabing totoo tungkol sa pagkataon ng mga kumakandidato? Alam mo, a gimmick must not be exposed as a gimmick. Pag alam na tao na gimmick yan, wala na yan. So, images are influenced also by prior presidents. If you have a series of presidents who have been very good, the expectation of the people is nothing less than that. So kung may mga mixed images, people are sort of weary. Sort of, ano ba yan? Intelihente actually yung viewer. Nakikita nila eh. Hindi mo naman kayang to perpetuate a lie eh. Kasi hindi lang naman sa advertising mo sasabihin yan eh. Makikita ka in other fora. Makikita ka pag ini-interview ka, ina-ambush interview ka, o pagka may article written about you in depth. Makikita talaga whether yung sinabi mo sa advertising mo tugma dun sa sinasabi mo in private life. So, hindi mo na mahirap nang lokohin actually. Kung yung image dapat consistent doon sa katauhan ng kandidato. Kung hindi bagay yung image na pinoproject mo, plastic ang dating yan. Hindi yan bibilhin ng mga botante. Talaga namang makulay at madrama ang paglikha ng isang presidente. Showbiz na showbiz. Ang ilaw na tinututok sa mukha ng mga kandidato, ang mga scripts na ginagawang mga speeches, ang kanya-kanyang drama para lamang sabihin na lahat ay gagawin nila sa serbisyo ng taong bayan. Showbiz na showbiz. At lahat yan bahagi ng isang multi-million peso palabas. At tayo mga mamamayan, tayo ang mga fans na walang sawa sa kakapanood. Tayo ang mga palakpak, natutuwa, nagagalit, umiiyak, habang sumusubaybay sa walang tigil na drama at comedy na palabas ng ating kasaysayan. Ito ang malaking palabas ng ating bayan. Pero tandaan natin, walang nagiging big star kung walang mga diehard fans. Walang nagiging pangulo
kung walang botanteng bumilib sa kanya. Kaya wag na tayong magsisihan. Ang kinabukasan ng bayan ay hindi nasa kamay ng iisang bida o iisang presidente. Kung ano tayo ngayon, kung saan tayo pupunta, yan ay ating desisyon. Yan ang ating kagagawan. Ang galing-galing ng forma mo, hanep bumukilya sa mga tao.